Magandang gabi sa bawat isa. Muli, nag-devotion tayo. At ngayon ay mag-umpisa tayo dito sa verse 11. At yun, inulit ko lang tong video na to sapagkat nagkamali ako kanina dahil akala ko ay natapos tayo kagabi ay dito sa verse 11. Yung pala, natapos tayo dito sa verse 10. Mula verse 1 hanggang 10 pala yung ating nabasa. At ngayon, umpisahan ko ulit dito sa verse 11 hanggang 15. At sana ay maunawaan nyo yung gusto kong sabihin patungkol dito sa verse 11 hanggang 15. Yun. Umpisa na natin. Sabi dito, verse 11, sapagkat ang tagapagtanggol nila ay makapangyarihan at siya ang inyong mga kalaban. Verse 12, huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggang mabuti ang salita ng karunungan. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Yung verse 13 to 14 po yun, yung disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Verse 14, inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. At ang aking natutunan po dito, ulit, katulad po nung sinabi ko kanina doon sa video ko po na inulit ko lang po ngayon, ay huwag tayong hihiwalay sa mabubuting aral na itinuturo at ipinapangaral sa atin ng ating mga magulang. Patuloy po natin silang pakinggan sapagkat yung mabubuti pong aral na ipinapangaral po nila sa atin ay ikabubuti po natin yun. Para sa atin po yun. Yun. Maging sa ating mga pastor at pastora na patuloy na nangangaral ng mabuting balita, mabuting salita patungkol dito po sa Biblia, ay nawa ay patuloy natin silang pakinggan. Yun. Patuloy po natin silang pakinggan. Patuloy po tayong dumalo sa mga gawain sapagkat ang mga aral na ipinapangaral po ng ating pastor, ng ating pastora ay parang pangangaral lang din po ng ating mga magulang na mabubuti ang intensyon sa atin na gusto tayong mapabuti. Yun, mahalaga sa isang kabataan na patuloy na makinig sa mga pangaral ng mabubuti nating mga magulang. Yun, sapagkat yung mga itinuturo nila sa atin, yung mga pinapangaral nila sa atin ay para din yun sa atin, sapagkat habang pinapakinggan natin sila sa kanilang pangangaral sa atin, ay umuunlad yung ating kaisipan at lumalawak yung ating kaisipan patungkol sa mabubuting bagay. Kung patuloy tayo makikinig sa ating magulang, sa kanilang mga itinuturo, ay tayo mapapabuti. At ganoon din sa ating pastor at pastora, kung patuloy natin silang pakikinggan, yung mga pangaral nila sa atin, yung mga itinuturo nila sa atin, at kung patuloy tayo magbabasa ng Biblia, katulad po ng itinuturo sa atin ng ating pastora at pastor, na laging magbasa ng Bible tuwing gabi, ay nawa ay pakinggan natin sila. Sapagkat yung mga bagay na sinasabi nila at itinuturo nila ay para dun po sa atin yun. Sapagkat yung mga itinuturo po ng ating pastor at pastora ay galing po sa Biblia. At isang bagay at isa sa pinakamahalaga bilang kabataan ay patuloy tayong makinig sa mga tao na inilagay ng Panginoon sa ating buhay.
sa ating magulang, sa ating ina, sa ating tatay, sa ating pastor at pastora. Inilagay yan ng Panginoon sa ating buhay upang tayo ay patnubayan niya sa pamamagitan nila. Tayo ay patnubayan niya para sa magandang plano niya sa ating buhay. At yun, hanggang dito na lamang at maraming salamat dahil patuloy niyo po akong sinasamahan sa aking pagbabasa ng Bible tuwing gabi, sa aking pagdi-devotion. Yun, kung ikaw ay isang kabataan, yun, gusto mong mabago ang iyong pananaw, kung ikaw ay nasa maling sitwasyon o nasa maling panahon, discouragement ka man ngayon, di-discourage ka man ngayon, ay nawa ay dumako ka sa simbahan, sapagkat ang mga tao doon ay may mabubuting may dudulot sa iyo kung dadalo ka. Yun, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Ay naunawaan niyo po yung gusto kong sabihin. At yun, sa mga kapwa kabataan ng churches dyan, patuloy lang tayo magpakalago at nawa ay patuloy niyo akong samahan sa aking pagbabasa ng Bible at pag-devotion. At yun, hanggang dito na lamang. See you. Good night. Devotion. God bless.